Ang supply kasi niyan dito nakakabit sa terminal block. Ang supply niya is 63 volts. So defective ang power supply nito. Bunutin mo na. Okay na yan. Dapat 35 volts lang. So dapat ay ang voltage niya is nasa 35 volts lang siya. Okay. So yan yung ito troubleshoot ni Lakay technician sa secondary. Dito, ito yung secondary. Ito yung part ng primary. So ang photocoupler yan yung tinatawag natin na voltage correction. Tinatama niya yung exact voltage na dapat pupunta dito. Kinokorek niya yung regulator. Yan. So 35 volts na yung output na nakukuha natin. So ipapa-assemble natin para makita natin kung magra-run. So okay, good day. Ayan, may ginagawa si Boss Lakay na Hitachi na split type to. So ganito siya. Yan, ganitong design ng board. Marami na rin tayo nagawa na ganito. Ang initial problem nito ay mataas ang supply na papunta sa indoor. So ang supply kasi niyan dito nakakabit sa terminal block. Ang supply niya is 63 volts. So defective ang power supply nito. Bunutin mo na. Okay na yan. Dapat 35 volts lang. So dapat ay ang voltage niya is nasa 35 volts lang siya. Okay. So yan yung ito troubleshoot ni Lakay technician. Okay. So kalasin mo. Medyo marami kasi yung binabaklas dito. Tatanggalin yung IPM board at saka yung main PCB. Pinagsama kasi siya eh. Ayun. Ganito siya oh. Yun. Itong isang board na ito ay binili ng customer. And ang problema lang yung nabili niyang board. So hindi naman siya na-scam. Wala na pala. Prepare na siya. Ayun. Natanggalan na ng fuse. So na-refund naman daw niya yung binayad niya. Then ito ay binigay na lang sa kanya para sa pagkakahuyan. Ayan. Okay. Subukan nating i-repair yung original na board niya. Ayun. Okay. Ayan. Actually, sa ganitong mga problema, usually may mga idea na kami kung saan yan susundutin or alin yung main problem na pinanggagalingan. So, syempre, nakapokus tayo sa power supply. Ayan. Okay. 62 volts talaga. Ayan. So, 62 volts talaga ang ini-out niya papunta doon. So, ganito yan eh. Ito, yan. Yung terminal block. Itong terminal block na yan, dapat ang i-out yan is 35 volts lang. So, 62 o 65 volts usually. Ay, 65 volts ang inilabas niya. Ibig sabihin, kung 65 volts, masyado siyang mataas. Kalahati. Sisirain niya ang indoor board. Sa ganyan. So, times 2. Okay. So sa troubleshooting, ito ang magiging problema talaga ng mga like aircon technician pero hindi alam pagdating na doon sa electronics. So itatry lang natin i-share pero ang importante dito kasi alam natin i-check din ang mga spare parts. Yeah. So katulad ng gagawin nila ay ipapakita natin. Usually, sige. Unahin muna natin, tanggalin muna itong photocoupler kung nandito yung problema. So, ang voltage control o voltage correction usually is nanggagaling doon sa tinatanggal nila kayo na yan is yan yung voltage correction is yung photocoupler at saka yung TL431. Dito. Okay. Pero unahin muna natin ito. Sige. Check mo na yung photocoupler. Yes. Doon sa photocoupler, ang pag-check niya
sundan nyo na lang yung mga nailabas natin sa YouTube. Medyo kailangan detalyado pag nag-check tayo ng putocoupler. Ayan. Kailangan So natin putocoupler to. Ang kailangan natin ay dalawang tester. Analog at saka digital para makita nyo kung may problema yung putocoupler. So papakita namin, susubukan natin ha, na may pakita sa inyo. Kaya mo? Sige, Kaya dito may labas, iharap. Makikita mo naman to. Ito yung analog papunta dito sa Diyan, medyo One. nag-blurred. Ayan, okay. Susupplyan natin ang in. Ayan, yung isang tester is yun yung analog. Ayun. So, dapat magkakasupply, ay magkakaroon ng resistance. Ayun. masyadong mataas na. Oh, 462 ohms. Dapat mga 50 plus lang yun. Okay, o yan. 40. Dapat ang ilalabas niya sa switching. Or mataas siya. Okay. Mataas. Mataas to. Dapat na sa 60 or 50 lang, 50 ohms. Okay. Kaya lang 400 na. Yeah. 400 ohms na, no? So, mataas. Ayun. So, ang gagawin nyo lang, isuswitch nyo ng analog tester, then titingnan nyo yung resistance doon sa digital tester. Okay. So, Subukan natin yung isa. ito. Meron na siyang pamalit dito. Ito yung pamalit na bago. Ayan. So, susupplyan nyo yung switching putocoupler. Ayan. So, resistance. Minsan gano'n Ayan. talaga yung ano niya. Nakaswitch doon sa diode. Ay, sa in. Tapos, Ayan, yan. 99. Tignan nyo yung dapat Bago. is 99.9. 100 ohms ang inilabas niya. Okay. So, subukan nating palitan muna yung putocoupler. Ayan. So, babalik ako din sa isang board ay papaliwanag ko sa inyo. Kapag ka ang board nagkakaproblema sa like walang power, usually talaga pupunta ka doon sa regulator. Ito ang regulator sa part na ito. Pero pagdating doon sa secondary, meron tayong tinatawag na kung anong tawag ng iba dito ng mga engineers. Yung putocoupler at saka yung TL431, ang tawag namin dito is voltage correction. Okay? So yung putocoupler ang nagko-command sa regulator para i-regulate niya yung supply na papasok dito sa secondary. Dito, ito yung secondary. Ito yung part ng primary. So, ang putocoupler yan yung tinatawag natin na voltage correction. Tinatama niya yung exact voltage na dapat pupunta dito. Kinokorek niya yung regulator. Ang itsura ng TL431 ay para siyang transistor. Ganito siya. Yan. Parang triac. Triac. TL431 yan. Isa rin yan. Pero usually, na-check naman niya sa tester. Minsan, pag sira yung TL431 na yan, mataas din ang supply or mababa. Dalawa. Mataas o mababa. Hindi siya sakto. Ang putocoupler, ayan, dito, yung nakalocate naman dito, ang putocoupler ganun din. Kapag sira ang putocoupler, either bababa ang supply or mataas. Kasi hindi gumagana ang regulator natin. Usually, ang problem is over voltage kapag sira ang putocoupler. I-check natin ito. Ayan. So, nakapitan na nila kayo ng putocoupler. Asan yung tapat na yan? Ito to. Ayan. So, kinabit na yung Testingin muna putocoupler. natin. So, ngayon, susukatan natin ang supply kung ilan ang inilabas. Pangit ng ilaw ko. Yun. Okay. So, nakatutok siya doon. Ito yung supply. Sige. On. Saksak ko na. Okay. Yan. 35 Kita nyo, na. nag-35 volts siya. Yung normal na. Oh. 37. 30. 7. Kaya hanapan ko na magandang angulo yung ilaw. Ayan. Medyo blurred. Pero, nakikita naman Pangit ng ilaw ko sa likod. Nagbe-blurred. Teka. Hanapan ko. Ayun. Okay. Sige, ulitin mo. Maliwanag na. Yan. So, 35 volts na.
yung output na nakukuha natin. So ipapa-assemble natin para makita natin kung magra-run. So ang naging problem lang natin, yung TL431 good, ang naging problema lang is yung photocoupler. Kung titingnan nyo dito sa board na ito, yung photocoupler na voltage correction na sinasabi ko sa inyo, ito. Yun. Medyo blurred lang ang aking camera. Dahil maliwanag masyado. Yun. Okay. Ayan. Nai-focus ko na. Yan. Yung parts na yan ha. Photocoupler yan. Usually yan ay katabi ng power supply. Connected siya from dito sa regulator. Ito yung nagko-control. Papasok dito sa secondary. Ayan. Kasamahan siya ng TL431. Then, ang TL431, ang layo ng pwesto niya, no? Ito. So, makikita nyo naman yan. Hindi ko lang mai-focus ng konti. Yan, para siyang transistor. O, transistor din ang sign niya dito. O, IC. IC101. Ayan. IC101. Hindi ko lang mai-focus ng konti. Pero ang number niyan is TL431. Pag nakita nyo yung number na 431, yan ay part ng power supply or part ng regulator. Kapag nakita nyo yung photocoupler na katabi ng power supply na yan, tingnan nyo kung galing dito sa regulator, yan, yung photocoupler na yan, napapasok doon sa secondary. Ito, yung sa mga capacitor na yan. So, yan yung tinatawag natin na voltage balance or voltage correction. Okay. Ayan. So, inassemble na ni Lakay yung isa. Itong board pala na ito, ulitin ko lang, ay sinama na nabili ng customer pero defective. Tanggal na yung fuse. So, ang inassemble lang namin is itong isa. So, try natin ayusin din yan. Okay. Sige, subukan natin. Baka magagawa pa. Subukan natin sukatan kung tama na yung ayan. Saksak mo. Ayan. Ang output dapat nitong supply na ito ay 35 volts. Ayan. DC supply yan ng indoor board natin. Ayan, tama na. Okay, tumama na siya. 35. 36 nandun ang voltage niyan. Yan. So, ang indoor niya, dalawa lang din. Baka magkamali kayo. May mga nailabas na tayo sa vlog dati na ganyan. Ito yung board na yan. Ang supply niya sa indoor is dalawa lang na terminal. Baka magtaka kayo, supply lang ang pumapasok dyan, pero ayan yung dalawang wire na yan, supply lang yan na pumapasok na 35 volts, pero doon sa supply na yan, dyan na nakakabit ang communication, nakakarga na sa kanya ha. Nakakarga ang communication sa supply. Baka magtaka kayo, kasi usually na nagagawa yung aircon is tatlo ang terminal, yan dalawa lang, kasama na ang supply. Okay, nakakarga na doon sa supply niya yung communication natin papunta sa indoor to outdoor or outdoor to indoor. Yun. Okay, so subukan natin kung magra-run. Hindi lang natin maititest run ang compressor, pero yung power matitesting natin. Bawasan natin. Medyo makalat yung lamesa ni Boss Lakay. Yan, nasa na yung display board? Iharap pa dito yung display board. Ayun. Ayan. Okay, so pagpasensyahan nyo na. Ganito talaga pagka medyo nararas sa paggawa. Yan. No edit to Dire-diretso na lang gagawin natin. Okay, try na natin Sige, saksak mo. Yun, sinaksak na. Yun, may power na. 33, power on. Yun. Okay. So, yung fan motor, mandar na din. Ayun. So, makikita nyo ganun kasimple ginawa ni Boss Lakay, yung ating board. Ayan. So, iba ang advantage talaga ng may, yun yung alam sa electronics. So, mandar na rin yung outdoor fan. Ayan. Outdoor fan, indoor fan. Ito yung power display. And, balikan mo yung ulit. Output supply. Yung output supply. Yung papunta sa communication.
35, 36, 37. Usually naglalaro sa ganyan yan. Ayan, 33. Bumaba ng bagya dahil nag-load ang indoor, no? Okay. Ayan, 33 volts. Kapag nakakabit yung indoor. Pero naglalaro lang yan sa ganyang supply, ha. Hindi siya magma-maximum to 40. Hindi rin siya magbibilo to 33 na. 30. 33. Usually ganyan nakukuha namin, 33 volts. Kasi nagkukuman, sumasakay na sa kanya yung communication. Okay. Ayan, nag-run. Huminto lang ng bagya yung dahil hindi nakakabit ang compressor at saka ibang sensor natin. So, nag-detect yan ng error. Ang umaandar lang is indoor. Okay na. So, maliwanag na. Ang power supply natin, usually ang correction, voltage correction na makikita nyo, mabataas or sobrang baba ng supply, pwede nyo i-check yung tinatawag natin na photocoupler. Ayang ipinokus ko na yan, ha. Yan. Madali nyo siyang makikita dahil connected siya sa power supply ng primary papunta dito sa secondary. And ang isa is, usually katabi ito yung TL431. Yun, TL431 na yan ay katabi ng power supply. Pero sa pagkakadesign niya, kung mapapansin nyo, medyo malayo siya. Pero pag sinundan nyo yung paa niyan, dyan din yan pupunta. Okay? Ayan. Okay na. So, okay na, Boss Lakay. Anong masasabi mo? Shoutout ka sa ating mga... Shoutout kay Lakay Technician. Ayan. Follow nyo ang page ni Lakay Tech. Ayan. Dito yung aking katiwaldas dito sa shop. Siya rin ang Veterans Tech. Dito sa gumagawa ng ating mga board. Kadalasan, kasi madalas nasa labas tayo. So, ayun. Nakalive pa pala si Mrs. nandoon. Napapanood ka pala. Okay. Sila ka hindi pa makauwi. Baka sa Sunday pa. Pinigilan pa ng magiinom pa daw kami. Ayan, okay na. Yun. Maandar ang indoor. Okay na to. Okay. And ayan, dugtong ko pala. Ang board natin, usually kapag dumaan dito sa photocoupler na to, nasa ilalim may mga dinaanan niyang resistor papasok dito sa secondary. So pwede nyo rin siyang i-check. Usually kami pag nag-check niyan, inisa-isa na namin Sini-check namin isa-isa yung resistor kung nagkakaroon ng change value papasok dito sa secondary. So usually pag nagkaroon ng change value yung resistor dyan or may nag-open na resistor, ang result is bumababa or nag-over voltage din. So kadalasan nakikita namin yan, may mga resistor yan na naka-jump dyan or naka-connect. Papasok din doon sa ating TL431. So lahat yan ay sakop ng secondary power supply. Ito ay primary power supply. Ayan. Usually kapag may supply kang nakukuha dito pero unbalanced or over voltage or low voltage, ang regulator mo usually good. Ang nagiging problema mo lang is yung voltage correction na ito na sinasabi natin. Yung photocoupler at saka yung TL431 or yung mga resistor na nakakabit dito sa part ng secondary. Ayan. So, yan yung common na nakikita natin. So, mayroon pang mga problem din na lumalabas. Like, katulad niya, may mga capacitor and resistor sa primary. So, pwede nyo namang i-check yan. Usually, iniisa-isa talaga namin para makita namin yung eksaktong problema pagdating sa power supply. So, ang power supply naman is basic repair lang. So, yan yung pinaka-basic na nire-repair sa mga board na katulad ng ganito. Or mapa-TV man yan, mapa-board ng aircon, or board ng iba-ibang unit. So, ang basic is power supply. Okay? Okay na tayo.